Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video. At huwag na din kalimutan mag-subscribe. Kamusta po kayo? Nabanggit po kayo sa akin na malapit kong kaibigan. Iminungkahi niya rin na i-share ko sa inyo yung nangyari sa akin last 2020. Minsan lang din po ko makahanap ng platform na paniniwalaan ka. Kaya naglakas loob na rin po ako. Sarah nga po pala. Itong ibabahagi ko ay nangyari way back 2022. Nung bagong panganak pa lang ako sa first baby ko. Sa Quezon City kami tumira. 24 pa lang ako noon. Kakagraduate ko lang din at hindi pa kami kasal that time ng happy ko. Wala pa ring ipon kaya sinabi ng mama ko na doon muna kami tumira sa dating family house namin. Total that time nasa Canada na both parents ko kasama ang kuya ko. Kaya wala na rin talagang nakatira doon sa bahay. Okay naman sa akin. Siyempre doon naman ako lumaki. Hanggang sa nag-board ako nung college. Kaya na-miss ko rin yung bahay. Ang kaso sa tinagal na panahon na nawala kami sa bahay, parang may naiwan pa rin nakatira. Ang masama nga lang hindi siya masaya sa pagbalik ko. Nagsimula lahat ng mga first weeks namin sa bahay. Unang linggo pa lang kasi pinarenovate ko agad yung isa sa mga lumang kwarto doon. Ginawa kong kwarto ng baby namin para kahit papaano habang lumalaki ay may playroom siya. Katabi lang din yun nung kwarto kung saan kami natutulog ng asawa ko. Kaya mas okay siya para sa akin. Sa pagkakatanda ko, lumang kwarto siya ng lola ko na matagal nang namayapa. Pero hindi ko naman itinapon yung mga gamit niya. Doon ko lang ipinalipat sa isang kwarto sa basement ng bahay. Biglang bumigat yung pakiramdam habang nire-renovate yung kwarto. Dalawa sa trabahador namin yung naaksidente. Hindi naman malala, pero sobrang random. Tipong biglang nalaglag sa hagdan habang nagpipintura kahit nakabisado naman niyang bumalanse. Yung isa naman nalaglagan ng martilyo sa paa kahit na siya mismo yung may hawak. That time, hindi ko pa naman pinagdudahan na may kakaiba sa bahay. Wala pa yun sa isip ko. Pero nararamdaman ko somehow na hindi lang kami yung nasa bahay na yun. Nagbiro na nga lang din yung mga trabahador na parang may nagagalit daw sa kanila. Tas kinakausap lang nila yung hangin na mag-aayos lang kami. Hindi po kami magsisira. Ako naman nakitawa na lang. Medyo gumaan naman yung hangin kahit papaano. Kaya binaliwala ko na lang rin. Tuloy lang yung buhay kahit may something off na akong nararamdaman. Dahil post-pandemic season noon, naka-work from home pa rin ako. Tapos yung asawa ko yung pumapasok ng office base sa trabaho niya. Doble kayod kami. Siyempre para sa pagpapakasal. Dahil din naman sa hindi ko masyadong matutukan yung anak ko habang nag-work. Kumuha na lang ako ng katulong. Mag-iisang taon pa lang ang anak ko noon. Ako pa rin naman ang nag-breastfeed sa kanya. Talagang mas maganda lang kung may ibang titingin. Pero hindi kami sinuwerte sa katulong. Or should I say, hindi sinuwerte ang mga katulong sa bahay namin. Sa unang katulong namin masaya pa kami. Kasi mabait, tsaka halos kaedaran lang namin. Pero ilang araw pa lang siya sa bahay, pansin ko na parang hindi na siya komportable. Tinanong ko siya kung may problema ba siya o may kailangan siyang tulong. Akala ko kasi may problema sila ng pamilya niya. Pero ang sabi niya lang, hindi raw siya mapakali dahil pakiramdam niya palaging may mga matang nakatingin sa kanya. Nanlilisik at nagbabantay. Ako naman bilang amo, bothered na ako. Kasi kung may nagbabantay nga talaga sa kanya o may stalker siya, malamang damay ang baby ko. Dahil baby ko ang inaalagaan niya. Tumakbo ako agad sa security ng subdivision tas nagtanong-tanong kung may mga bisita ba na hindi taga doon na laging nakakapasok. Sabi nila wala naman daw, tsaka nanghihingi sila ng ID.
Mayroon din naman daw CCTV sa labas ng bahay at kung ipapacheck ko ay pwede naman daw anytime. Medyo gumaan naman yung pakiramdam ko noon. Pero nagtataka pa rin ako kung bakit ganon yung nararamdaman ng yaya namin. Kinausap ko yung hubby ko na si Jay. Tas sinabi niyang baka naman daw nag-a-addict o may sakit sa utak yung yaya. Tapos masaktan pa yung anak namin. Sabi ko, baka hindi naman. Baka nauhomesick lang tsaka naninibago sa bahay. Pero hindi rin nagtagal yung katulong. Isang araw maggagabi pa lang, around 5 p.m., bigla na lang nagsisisigaw yung katulong. Tas tumakbo palabas ng bahay namin. As in tumakbo na iniwan lahat ng gamit niya. Sigaw lang siya ng sigaw. Tsaka sinasabing, "Demonyo! Demonyo! Demonyo ka! Layuan mo ako!" Kahit na hindi ko alam yung nangyayari sa kanya, kinilabutan talaga ako ng sobra. Ramdam mo kasi sa boses niya yung desperasyon at takot. Kung ano man yung dahilan kung bakit siya nagkaganon, malamang sobrang lala nun para umabot pa siya na mag-hysterical na talaga. Chinek ko na lang din agad yung anak ko. Tapos yung anak ko tumatawa-tawa pa naman sa crib niya habang nakatingin sa mga laruan sa ibabaw na nakasabit. Kinuha ko yung baby ko. Pero bago ako lumabas ng kwarto, napalingon ako. Dahil gaya nung sabi nung katulong, totoong nararamdaman ko ring may mga matang nakatingin sa akin. Matalas at nanlilisik. Hindi ko agad mapaliwanag yung pakiramdam. Pero mararamdaman mo kasi yun, di ba? Kapag may matagal na nakatitig sa'yo. Lumabas na lang ako. Pilit ko na lang din binaliwala yung nararamdaman ko sa kwarto tsaka ako pinauwi yung asawa ko. Kasi nga bigla na lang naglayas yung katulong. Pagka-uwi niya nagalit pa siya. Kasi nga baka daw totoo na may sayad yung katulong. Buti na lang daw at hindi napahamak yung anak namin. Tinawagan niya yung agency. Ang sagot naman nila umiiyak daw na bumalik sa agency. Tapos ang sabi ayaw na niyang bumalik kasi may demonyo daw ang bahay namin. Kung ano-ano raw ang naririnig niyang umiiyak, minsan naman daw ay may tumatawa. Hindi ko alam kung anong sa demonyo yung sinasabi niya. Imposible namang ako o asawa ko kasi maayos naman namin siyang pakisamahan. Tinanong pa ni Jay kung napadrug test daw ba yun. Umuon naman yung agency. Pinagsabihan ko na yung asawa ko na pabayaan na lang kasi parang nagiging insensitive na siya. Nakita ko nga mismo sa mga mata ko gaano katakot yung katulong bago umalis. Iniisip ko pa rin yung nangyari pati na yung na-feel ko sa kwarto. Sinabi ko rin sa asawa ko. Tas tinanong niya lang ako pabalik na, di ba dito ka naman lumaki? Wala ka naman na kwentong may ganitong issue nung bata ka. Meron ba? O baka nakalimutan mo? Hindi ako nakasagot agad. Kasi tama naman siya. Dito ako lumaki so dapat mas kilala ko yung bahay. Tsaka mas komportable ako. Pero hindi. Totoo namang wala talaga akong naalala na may multo dito. Or kahit anong masamang enerhiya mula bata ako hanggang high school. Kung ano man yung kakaiba sa bahay noong mga oras na yon, ay hindi ko rin talaga alam kung paano ko ipapaliwanag. Sinubukan na lang akong aluin ng asawa ko na baka talagang pare-pareho lang talaga kaming naninibago kaya pare-pareho kaming hindi komportable. Nabigyan naman kami agad ng agency ng bagong katulong pero hindi naman nun naayos yung mga bagay. Parang napatunayan lang na may kakaiba talaga sa bahay. Unang araw pa lang ng katulong, naitago na lang natin sa pangalang Melia. Nagtanong agad siya kung asan na raw yung mga ibang kasama ko sa bahay. Hindi ko alam kung bakit niya natanong. Pero kinwento ko na lang na nasa ibang bansa. Sinundan niya pa ng tanong na asan naman daw yung lola ko. Sinagot ko lang ulit siyang matagal nang pumanaw ang lola ko. Tsaka niya ako tinignan ng kakaiba. Nung tinanong ko siya kung bakit niya natanong, nagdahilan na lang siyang baka daw kasi namalikmata lang siya. Dahil akala niya may matandang naglalakad pagpasok niya. Magpapakilala pa man daw sana siya. Napatulala na lang ako sa sinabi ni Aling Melia. Sino ba namang hindi matatakot kung biglang may nagsabi sa iyong nakakita sila ng matandang naglalakad sa loob ng bahay niyo? Kahit na wala naman kayong kasamang matanda.
As usual, sinubukan ko na lang ring ibalewala. Tumagal kahit papaano si Aling Melia sa amin. Kasing tanda siya ng nanay ko o siguro mas matanda lang siya ng kaunti. Marami siyang mga pamahiin pero ayos lang naman sa amin kasi galing nga siya sa probinsya. Dahil sobrang busy ko sa trabaho, nawala sa isip ko na mga ilang linggo yung tungkol sa mga kakaibang nararamdaman namin sa bahay. Pero hindi si Aling Melia. Minsan bago matulog sa gabi, kakatok siya sa pintuan namin tsaka kami sasabihang huwag naming kalimutang magdasal. Yung itsura niya tuwing sinasabi niya yun para siyang balisa na hindi mapakali. Sinusunod naman din namin siya dahil nire-respeto namin siya. Tsaka wala naman talagang masama sa pagdarasal bago matulog. Minsan bigla ko naman siyang nauhuli sa kwarto ng baby ko na parang may kinakausap siya. Parang pinagsasabihan tsaka pinaalis niya. Pag tinanong ko naman siya kung sino yung kausap niya, palaging wala ang sagot niya. Hanggang sa mas naging kakaiba yung itsura niya. Magtatatlong buwan na siya sa amin. Nang mapansin kong bigla siyang nagkakaroon ng mga pasa, tas parang palagi siyang balisa o hindi naman kaya ay puyat. Sabi ko sa kanya bibigyan ko na lang siya ng bayad na bakasyon kahit na 1 linggo lang para kahit papaano makapagpahinga siya. Pero tumanggi si Aling Melia. Ang sabi niya sa bahay lang daw siya para mabantayan ang bata. Masyado rin kasi siyang protective sa anak ko. Pero syempre ayos lang naman sa akin yun. Mas panatag pa ako na talagang may pakialam talaga yung nag-aalaga sa anak ko. Pero nabahala kami sa mga nangyayari kay Aling Melia. Dahil nga sa kalagayan niyang palala ng palala, may 1 beses pang nagising na lang kami ng 10 oras ng gabi dahil sa mga sigaw niya. Nagulat kami dahil andun siya sa kwarto ni baby, kahit na kapag gabi sa amin naman nakalagay yung crib ng bata. Pagpasok namin, sigaw siya ng sigaw ng, "Hindi mo makukuha ang bata. Umalis ka na. Matagal ka na nilang nakalimutan." Nung narinig ko yung sigaw niya, hindi lang ako kinilabutan. Halos masuka ako sa sobrang takot. Nahihilo ako noon na hindi ko maintindihan. Mabuti na lang at si Jay ang lumapit kay Aling Melia para tanungin siya kung ano ba talaga yung nangyayari sa kanya. Tapos nagulat kami dahil nakapikit si Aling Melia tsaka paulit-ulit na sinasabing, "Kukuhanin niya ang anak mo. Kukuhanin niya ang anak mo. Kukuhanin niya." Tapos narinig ko na lang na biglang umiyak yung anak ko sa kwarto namin. Para na lang talaga ako nagkapakpak dahil nilipad ko talaga papuntang kwarto. Tsaka binuhat yung anak ko na sobrang nanlalamig. Naririnig ko pa yung pag-uusap ni Jay tsaka Aling Melia sa kabilang kwarto. Pero umiyak na lang ako nang umiyak dahil sobrang na talaga akong naguguluhan. Kung ano ba talaga yung nasa bahay at bakit pati yung walang buwang kong anak nadadamay pa. Pagpasok ni Jay sa kwarto, sinabihan niya akong papauwi na niya si Aling Melia sa kanila. Tapos baka raw pwedeng tumigil na muna ako sa pagtatrabaho para ako na lang ang magbantay sa anak namin dahil nawawalan na rin talaga siya ng tiwalang kumuha ng katulong at pakiramdam niya ay pati siya ay mababaliw na kung may susunod pang katulong na mag-hysterical sa bahay namin at magsasalita ng kung ano-ano. Hindi ko na lang siya sinagot. Wala na akong pakialam. Basta ramdam ko na yung takot at syempre mas gugustuhin ko nang ako ang titingin sa anak ko. Lalo na at may ganong eksenang bigla na lang may nagsasabi sa akin na may kukuha sa baby ko. Hindi na namin nakita pa si Aling Melia kinabukasan. Parang kusa na lang siyang umalis habang tulog kami. Iniwanan niya lang kami ng rosaryo sa kwarto niya. Hindi na kami tumawag pa ulit doon sa agency. Tsaka sinunod ko na lang yung billing ni Jay kaya dali-dali ako nagsulat ng resignation letter. Sa sobrang desperada ko nga noon kung hindi ako papayagan na mag-resign, talagang mag-aawol ako para lang mabantayan ng anak ko. Wala na akong pakialam kung matagalan bago ko makapagpakasal. Basta ligtas ang anak ko at kasama ko siya. At nung madalas na kami nilang dalawa ng baby ko sa bahay, hindi ko akalain na mas may ilalala pa pala ang mga bagay-bagay. Madalas kapag nasa sala kami habang nanonood ako ng TV, bigla na lang may mga nagbabagsakan sa loob ng kwarto ng anak ko. Kapag tinitingnan ko naman, wala namang nahuhulog sa loob. Pero kapag nasa labas ka, ramdam mo yung mga pagkakabagsak at rinig na rinig ko rin talaga. Nagtaka ako kaya sinumbong ko sa asawa ko.
Ang ginawa niya naman, inalis niya lahat ng mga nakasabit pati yung wall designs na pwedeng mahulog kasi baka nga mabagsakan pa yung bata. Pero kahit na ganun, hindi pa rin nawawala yung mga tunog na naririnig ko. Padalas ng padalas hanggang sa hindi ko na kinaya. Kumuha ako ng plato tsaka ako binasag sa loob ng kwarto habang nagmumumura at nagsisisigaw na kung sino man yung nanlalaro sa amin ng pamilya ko. Tigilan na niya kami dahil ipinapangako kong ibabalik ko siya sa impyerno kung saan siya nanggaling. Sa sobrang galit ko, halos pati ang kapitbahay namin narinig ata yung sigaw ko. Pero wala na akong pakialam. Nadala na ako ng sobrang emosyon dahil sa stress sa mga hindi maipaliwanag na bagay doon sa bahay. Dagdag pa yung pagod sa pag-aalaga sa anak ko dahil bigla na lang din siyang naging iyakin. Inalo ko agad yung baby ko na naiwan ko sa sala nung naimasmasan na ako. Tsaka ako nag-iiyak ulit. Sobrang gulong-gulo na kasi ako na umabot sa puntong ayoko na rin kulitin pa yung asawa ko kasi alam ko na marami siyang iniisip lalo na at palagi siyang pagod sa trabaho. Hindi ko alam kung paano pa susolusyonan yung mga nangyayari sa amin o kung talagang normal lang yun at masyado lang akong nag-iinarte. Pati sarili kong katinuan noong mga panahon na yun, pinagdududahan ko na. Pero naisip ko ring imposible namang baliw ako, kayong may naunang nakaramdam at baka nga may nakita pang kung ano yung mga kinuha naming katulong. Hindi lang mga ganun yung nangyari. Dahil sa mga sumunod pang araw, kapag day off ng asawa ko, bigla na lang siyang bababa sa sala kahit nasa kwarto siya. Tapos tatanungin niya ako kung bakit ko raw siya tinatawag kahit hindi ko naman siya tinawag. Minsan din kapag nagluluto ako, mararamdaman ko na may dumadaan sa likod ko. Akala ko si Jay lang kaya kinakausap ko. Tas kapag hindi sumasagot, nililingon ko tapos doon ko lang marirealize na wala namang tao sa likod ko at sarili ko lang ang kausap ko. Napansin din ni Jay yung mga ganong encounter. Kahit siya, inamin niyang minsan kapag natutulog siya sa hapon, nakakaamoy siya ng kung anong masangsang. Tapos kapag didilat na siya, mawawala na yung amoy na para bang may dumaan lang na mabaho. Tapos umalis din nung pagdilat niya. Inuubos kami ng inuubos ng mga kung anong nagpaparamdam sa bahay. Palagi na ring mainit yung ulo ng asawa ko sa hindi malamang dahilan. Ako naman, parang naging paranoid na. Madalas kaming mag-away hindi dahil sa galit kami sa isa't isa, kundi dahil nagsasalpukan na yung pareho naming stress. At iba na rin talaga yung enerhiya ng bahay. Parang nag-iba talaga yung ambience kahit pa yung hangin. Hindi na siya yung feel at home na gaya ng dati noong bata pa ako. Tinawagan ko pa yung mga magulang ko para sabihin sa kanila yung nangyayari sa amin ni Jay. Tsaka nila sinabi na ganun naman daw talaga ang buhay may asawa. Tiis lang daw at pag-iintindi. Sa mga nararamdaman daw namin sa bahay, baka naman daw napapraning lang kami dahil never naman daw nagkaroon ng multo sa bahay. Pinilit kong isipin na ganun nga lang yon. Pinilit ko ang sarili ko na maging maayos. Hindi ko na pinapansin yung kung anumang kumakalabog o yung dumadaan sa likod ko. Naisip ko pa nga nun kung magpapacheck up na ba ako sa doktor kasi baka nga kung ano-ano lang yung nararamdaman ko. Pero hindi niya ako tinigilan. Hindi niya kami tinigilan. May isang gabing mahimbing na yung tulog ko nang magising akong bigla dahil sa malakas na tawang naririnig ko. Sobrang lakas at sakit sa tenga. Parang sa tabi ko lang naghahagigikan. Nang tignan ko yung baby ko sa crib, tulog naman siya. Pero nagulat ako nang biglang gumalaw yung laruan niya sa kamay na parang may naglalaro sa kanya. Ginising ko agad yung asawa ko at pagkamulat pa lang niya ng mga mata, sumigaw na siya ng pagkalakas-lakas dahil nakita raw niyang may anino na nakatayo sa harap ng crib ng baby namin. Nanginginig pa yung tuhod ko sa takot pero tumayo ako agad para kuhain yung anak ko. Binuksan agad ni Jay yung ilaw tsaka umupo at mukhang pati siya ay halos mabaliw na dahil sa nangyayari sa amin. Nagsabi siyang mas mabuti raw kung lilipat na lang kami ng bahay. Pero pagkasabi niya pa lang, bigla na lang umiyak yung anak namin. Tsaka kami nakarinig na naman ng mga kung anong naglalaglagan sa kabilang kwarto. Parang may kung sinong galit na aalis na kami at iiwan na lang yung bahay. Nagbukas patay din yung ilaw. Hindi na ako makahinga sa takot at pakiramdam ko ay may kung anong humihigop ng lakas ko. Gusto kong magwala pero wala akong lakas. Sumigaw na lang yung asawa ko na,
hindi kami aalis. Tsaka bigla na lang tumigil yung mga tunog. At doon nga namin nakumpirmang ayaw nga kaming paalisin sa bahay ng kung sino mang nandoon. Magdamag kaming gising. Magdamag kaming tulala pero hindi kami nag-uusap. Hindi siya pumasok kinabukasan. Tsaka nag-aya na lang na lumabas na lang muna. Pagkaalis namin ng bahay, diniretso niya kami sa hotel. Doon daw muna kami kahit ilang araw lang para makapagpahinga. Hanggang sa hindi pa namin alam kung ano yung magandang gawin. Nagpahinga muna kami, tsaka kami nag-usap kinabukasan. Ang sabi niya pwede naman daw kaming mangupahan sa maliit na kondo. Ang kaso nga lang tumanggi ako dahil sa alam kong magigipit kami at ayaw ko na ring humingi ng tulong sa mga magulang namin kasi hindi naman nila kasalanan nag-anak kami agad. Kaya ang napag-usapan namin ay isang ultimatum na lang na kung may mauulit pang masamang bagay sa bahay, lilipat kami o hindi kaya ay magpapatingin sa espiritista. Bagay na talagang hindi pinaniniwalaan ng asawa ko. Kahit ako rin naman wala akong paniniwala sa mga ganun noon. Pero para sa akin, wala naman na kaming ibang pwedeng gawin eh. Hindi ko rin naman alam paano ipapaliwanag sa mga magulang ko kung anong dahilan bakit kami aalis. Pero mukhang hindi nga kami makakaalis. Dahil wala pa kaming 2 araw sa hotel, bigla na lang nagkasakit ang anak ko. Nang dinala namin sa ospital, normal naman daw ang pangangatawan niya. At hindi rin nila maipaliwanag ang sakit kung bakit bigla na lang sobrang lamig ng anak ko at iyak ng iyak. Matapos ang halos ilang araw, bumalik na rin kami agad sa bahay. Dahil malakas ang kutob ko na kaya nagkasakit yung baby ko dahil sa nagalit yung kung ano man sa bahay na umalis kami. At sa tingin ko tama nga ako. Dahil pagkabalik namin, bigla na lang ulit naging normal ang anak ko na parang walang nangyari. Pero sa akin at sa asawa ko, marami pa kaming kinaharap at pinagdaanan sa bahay na yon. Nagsuspetsa na ako nang mapansin ko ang lumang upuang tumba-tumba ng lola ko sa loob ng kwarto ni baby nang linisin ko. Hindi ko alam kung bakit naroroon pa yun. Gayong nilinis ko naman ang kwartong yon bago gamitin. Naisip ko noong una na baka nakaligtaan ko lang. Kaya naman inilipat ko na lang yon sa basement. Ang kaso kahit ilang beses kong ibalik sa basement, palagi ko pa rin nakikita sa loob ng kwarto ng anak ko. Imposible namang may naglalagay doon dahil wala naman kaming ibang kasama sa bahay at nakalak palagi yung pintuan sa basement. Iba rin yung pakiramdam ko sa rocking chair na yon, para akong hinihila na ewan. Mapapatitig ka ng matagal tapos para kang makakarinig ng mga bulong na hindi mo maintindihan. Hindi ko maipaliwanag. Pero hanggang sa ngayon, kapag nakakakita ako ng rocking chair, kinikilabutan pa rin ho talaga ako. Minabuti ko na lang na isarado na ng permanente yung kwarto ng baby ko. Tutal doon madalas mangyari yung mga katatakutan. Sa kwarto na lang namin lagi yung anak ko. At kung hindi nakabukas yung TV, palagi akong nagpapatugtog para mawala sa isip ko yung mga bulong o yung mga presensyang bigla na lang sumusulpot sa likod ko. Pero talagang sinubok ako ng panahon at ng kung ano man yung nasa bahay namin dahil mukhang wala siyang balak kumalma o manahimik o hayaan kaming mabuhay lang ng normal. Biyernes noon ng hapon, pauwi pa lang ang asawa ko. Nagtitiklop ako ng mga damit namin. Saktong tulog yung baby ko at nasa crib. Habang nagtitiklop, bigla na lang akong nakaramdam ng kakaiba. Yung para kang kinabahan na may mangyayaring masama. Tinawagan ko agad si Jay kung nasaan siya. Sabi niya pauwi pa lang siya at nagmamaneho. Sinabihan ko na lang siyang magdoble ingat kasi nga kinakabahan ako. Pero hindi pala tungkol sa asawa ko yung kaba, kung hindi sa anak ko. Dahil pagkababa ko ng tawag, bigla ko na lang narinig na umiiyak yung baby ko. Pagtingin ko sa crib niya, nagulat ako kasi wala siya doon. Halos lumabas na yung puso ko sa kaba at talagang pinagpapawisan na ako ng malamig sa takot. Tumakbo agad ako palabas ng kwarto tsaka hinanap ang anak ko. Wala sa sala, wala sa kusina at hindi ko rin alam kung saan ko pa hanapin. Dahil hindi pa naman nakakapaglakad ang anak ko at sigurado kong hindi naman ako tangang iiwan kung saan ang anak ko. Naririnig ko pa rin yung malakas niyang pag-iyak. Tsaka ako sinubukang sundan yung tunog kahit pa nanghihina na ako dahil sa nerbiyos. Kulang na lang hindi ako makahakbang dahil sa takot.
At mas lalo kong kinain ng takot na mapagtanto ko kung nasaan nang gagaling ang iyak ng anak ko. Paanong makakapasok siya sa kwarto gayong nakalak nga ang pinto? At paanong pagkabukas namin ng pinto ay gumagalaw at tinuduyan pa siya ng rocking chair kahit na wala namang ibang tao? Hindi naman ako siguro baliw para ikulong yung anak ko doon sa kwarto. Kahit yung asawa ko putlang-putla at hindi na alam ang gagawin. Hindi na niya ako tinanong kung anong nangyari dahil halata naman niya sigurong nagdedeliryo pa ako sa nervyos. Siya na lang ang tumawag sa mga magulang ko para itanong kung kanino ba yung rocking chair sa bahay at kung pwede ba naming sunugin. Ang sabi ng mama ko ay sa lola ko raw yun. Kailan lang daw yun ibinalik galing sa home for the aged. Itinanong naman ni mama kung bakit susunugin pero hindi na namin sinagot. Tinanong na lang ni Jay kung ano yung contact ng home for the aged. Tsaka pagbaba niya ng tawag sinabihan niya akong imbestigahan na raw namin kung ano ba talaga ang nangyayari at anong sa demonyo ang meron sa rocking chair ng lola ko. Sinabi ko sa kanyang imposible namang ang lola ko ang may pakana ang lahat ng ito dahil mabait ang lola ko at sa pagkakatanda ko ay malapit ako sa kanya nung bata pa ako. Hindi ako makatulog noon na maayos kakaisip. Yung mga senyales nung nakaraan na sa dating kwarto niya may nagpaparamdam pati na yung rocking chair niya. Dapat doon pa langin naisip ko nang baka si lola nga ang nagpaparamdam sa amin. Pero hindi dahil alam ko na mabait ang lola ko. Noong bata ako hanggang sa makagraduate ako ng elementary, siya ang nag-alaga sa akin. Pero nung high school ako, lumala na yung mga sakit niya sa katandaan. Nagka-demensya na rin siya. At kahit pa may nurse siya, hindi na siya mapigilan kapag nagwawala siya sa bahay. Nag-aaway na nun si mama at papa dahil kay lola, kaya mas minabuti nilang dalhin na lang siya sa home for the aged. Ilang taon rin akong walang balita sa kanya mula noon. Hanggang sa nabalitaan ko na lang nung college ako na wala na ang lola. Hindi rin naman ako makauwi noon dahil saktong midterms exams namin at sobrang subsob talaga ako sa pag-aaral. Alam ko na mabait ang lola ko at kahit kailan ay hindi siya gagawa ng ikakasama ko lalo na ng anak ko na apo na niya sa tuhod. Yun ang iniisip ko noong mga oras na yon. Kahit hindi ako paladasal, nagdasal ako ng nagdasal hanggang sa makatulog ako. Pero naalimpungatan ako na maramdaman ko na may nakatingin sa akin. At pagdilat ko, saktong nakaharap ako sa pintuan at doon ako nanigas sa takot. Sa tanang buhay ko, hindi pa ako nakaranas ng ganung takot. Naglock pati ang lalamunan ko at hindi ako nakahinga ng ilang segundo habang nakatingin ako sa naaagnas na matanda sa tapat ng pintuan. Malayo siya at madilim ang kwarto. Pero abot ng liwanag ng lampshade yung galit na galit niyang postura dahil nakakuyom yung dalawang kamay niya. Parang pigil na pigil ang galit na gusto niyang pakawalan. Hindi siya gumagalaw, pero yung itsura niya parang handa siyang sumugod kahit anong oras. Sa pagkakaalala ko, yung katawan niya sa sobrang pagkakaagnas na parang may parte na buto na lang ang nakikita. Pati nga po ang mukha niya ay burado na rin. Marami rin to yung dugo sa katawan at damit niya. At ang pinaka nakakakilabot ay ang mga naglalaglagang mga uod mula sa kanya na paniguradong siya ang hinapunan. Nakatitig lang ako. Hindi ako humihinga hanggang sa nagulat na lang ako na niyuyugyug na ako ni Jay. Narinig niya raw na impit akong sumisigaw, tas nakita niyang hindi na ako humihinga. Hingal na hingal ako habang umiiyak sa dibdib ng asawa ko. Ayokong lumingon, ayokong dumilat. Dahil kahit sa bangungot, hindi pa ako nakakakita ng ganong klaseng nakakatakot na multo. Hindi ako makapagsalita pero alam kong alam ni Jay kung ano yung dinadanas ko. Binantayan niya na lang ako hanggang sa makatulog ako. Pero hanggang sa huling diwa ko, iniisip ko pa rin kung kanino multo ba talaga ang gumagambala sa pamamahay namin. Ano ba talaga ang kailangan niya at bakit pati ang mga gamit ng lola ko gusto niyang angkinin? Kinabukasan, iniwan muna namin si baby sa family side ni Jay. Sinamahan niya kasi ako noon papunta sa home for the aged kung saan dati nilagay ang lola ko. Gusto kong malaman kung ano ba ang naging history ng rocking chair habang andun sa lugar na yun. At bakit nung naibalik na yun sa bahay bigla na lang may mga kakaibang nagpaparamdam. Dahil nga sa ayaw kong isipin na lola ko yung nandun nagkaroon na lang ako ng spekulasyon na baka naman may iba pang gumagamit tong rocking chair ni lola na namatay din tapos sumama sa bahay. Ewan ko na rin,
Basta gusto ko lang malaman ano ba talaga ang nangyari habang nasa home for the aged ang lola ko. Dahil sa totoo lang po, noong mga oras na yon ay sa tingin ko talaga ay hindi ko kakayanin kung malaman ko na lola ko nga ang nagpaparamdam sa bahay. Pagdating namin sa home for the aged na hindi ko napapangalanan, may mga nakausap naman kami agad na staff. Hinanap nila yung record ng lola ko dahil karamihan daw sa mga nurse at staff ay bago. Mabuti na lang at may babaeng nurse na sumulpot. Na Elise daw ang pangalan. Ang kwento sa akin ni Nurse Elise, mabait naman daw ang lola ko kapag hindi sinusumpong. Pero kapag inaatake ng demensya, hinahanap daw lagi yung apo niya. Which is ako. Tsaka nagwawala kapag hindi ako nahahanap. Umiiyak daw ng sobrang lakas o hindi kaya naman nananakit ang ibang matanda. Kasi akala niya kinidnap na daw yung apo niya. Minsan naman anak niya yung hahanapin niya. Tas sa utak niya bata pa lang si mama. Tas ganun din. Magwawala at iiyak. Pero mabait daw talaga. Lahat ng kwento daw ni lola ay tungkol sa amin na pamilya niya. Ang kaso ay naging malala daw yung mga ganun ng lola ko hanggang sa nagkaroon na raw ng mga hallucinations. Palagian na lang daw humihingi ng tulong kasi may kukuha daw na demonyo sa kanya. Natatakot daw sobra. Tas talagang manginginig sa takot si lola. Madalas daw hilingin ng lola na makausap sila mama. Pero hindi nasasagot nila mama yung tawag kasi madalas ay busy. Tas hindi rin naman daw madalaw kasi nga bumalik ulit sila mama sa ibang bansa. Hanggang sa mga huling araw daw ni lola na sinasabi niyang mamamatay na siya at kukuhanin na siya ng demonyo, hindi man lang daw nakausap nila mama si lola. Kahit ako na nag-aaral noon hindi ko nga alam na may ganyang nangyari sa lola ko. Kahit nga nung namatay siya hindi rin talaga ako nakauwi. Maghapon lang daw noon nasa rocking chair ang lola. Kumakanta ng hindi nila maintindihan. Tsaka doon na daw binawian ng buhay sa rocking chair. Matagal daw bago nila nabalik yung rocking chair sa bahay kasi nga hirap daw silang kontakin sila mama. Pero nalungkot daw si Nurse Elise sa nangyari sa lola ko kahit ako naawa ako sa lola ko. Nag-guilty din ako na ganun pala yung nangyari sa kanya. Nung tinanong namin si Nurse Elise kung may iba pa bang gumagamit ng rocking chair ni lola, ang sabi niya wala naman daw. Kasi halos hindi daw talaga umalis si lola doon sa rocking chair. Nagtaka naman ako at habang nag-iisip ako, napatulala na lang ako sa isang gilid. Tapos bigla ko na lang nakita ang lola kong nagduduyan sa rocking chair niya. Nakatulala lang siya at nakatitig ng diretso sa akin. Walang ekspresyon yung mga mata niya. Pero unti-unti siyang humingiti ng sobrang laki na halos mapunit na ang labi niya. At andun lang ako. Pigil hininga na namang nakatingin lang sa kanya. Hindi ako makagalaw o makasigaw. Basta nakatingin lang ako sa kanya. Nahimasmasan na lang ako nang yugyugin ulit ako ni Jay. Inaya niya na akong umalis. Kumain muna kami para makakalma daw ako. At habang kumakain kami, may kinakausap na siya sa telepono. Ang sabi niya ay may kakilala daw na magaling na espiritista yung katrabaho niya, kaya binigay sa kanya yung contact. Kaya daw agad na puntahan yung bahay kinabukasan. Pumayag na lang ako kasi gusto kong malaman kung si lola ba talaga yung nagpaparamdam at bakit. Doon kami natulog sa bahay nila. Mabuti na lang at may kwarto pa siya doon. Sinabi na lang namin na may renovation sa bahay at sa susunod na araw kami babalik. Kahit na andun na kami sa bahay nila Jay, hindi pa rin talaga kami mapakali. Inamin niya sa akin na hindi lang daw niya ikinukwento pero malakas ang suspetsa niyang ang lola ko ang nagpaparamdam dahil sa mga naranasan niya. Minsan daw kapag natutulog siya, nararamdaman na lang niyang may dahan-dahang humahawak sa mukha niya tsaka tatakpan ang bunganga niya. Kulubot daw ang kamay na nararamdaman niya parang sa matanda daw talaga. At amoy na sobrang baho. Amoy ng pinagsamang dumi, nabubulok na karne, tsaka mapanghi daw. Hindi niya makita yung mukha ng matanda, pero may kutob nga daw siya na lola ko yun. Ayaw niya lang sabihin sa akin dahil nga baka ma-offend ako. Pero kahit papaano, unti-unti ko naman nang nilulunok na baka nga ang lola ko yun. Pero bakit, di ba? Matatanggap ko pa kung yung nagpapahirap sa amin ng pamilya ko ay ibang ligaw na kaluluwa. Pero yung lola ko mismo na nag-alaga sa akin, talagang mahirap tanggapin. Kahit sino naman siguro kapag nalaman mong mahal mo sa buhay ang nagpapahirap sa'yo, masasaktan din talaga. Magdamag na lang ulit akong nagdasal na nagdasal.
na sana kinabukasan ay matulungan kami ng espiritista para matapos na yung paghihirap namin at sana malagay na sa tahimik ang kaluluwa ng lola ko. Kinabukasan maaga kaming nagpakita doon sa espiritista. Hindi na niya pinakwento lahat ng mga nangyari sa amin. Ang sabi niya lang malalaman din naman daw niya pagdating niya sa bahay at hindi naman siya nagkamali doon. Pagdating niya kasi sa bahay, pagkapasok pa lang niya, bigla niyang sinabi na amoy matanda daw. Matandang puno ng ihi at dumi. Tapos maya-maya dumiretso siya sa dating kwarto ng lola ko. Papasok pa lang niya nang medyo mukhang hindi siya makahinga. Ang sabi niya, sa sala daw muna kami dahil mabigat daw doon sa kwarto. Pagdating namin sa sala, inilabas niya yung mga ibang gamit niya pati na ang mga kandila. Hindi pa daw dapat siya magsisimula pero may nagpakita agad sa kanya. Tinanong niya ako kung may matanda ba dito dati. Sabi ko yung lola ko lang. Natahimik saglit yung espiritista. Ang sabi niya, susubukan niya raw muna kausapin yung kaluluwa na nasa bahay, tsaka kami maglilibot at mag-aalay ng dasal. Inuna muna namin sa kwarto ko, tsaka bigla niya kaming tinanong kung may nakikita daw ba kami dati sa pintuan. Kasi pagkapasok daw namin para may tumakbo daw galing sa pintuan. Umuo lang ako, tsaka ako kinuwento yung nangyari sa akin, tapos tumangu-tangu lang siya. Pagdating naman namin sa dating kwarto ng lola ko, 2 hakbang pa lang sa loob bigla na siyang napaupo tapos parang hindi makahinga. Tumakbo yung asawa ko para kumuha ng tubig. Tapos ako, kinakabahan lang ako at hindi ko alam yung gagawin. Kahit walang aircon na nakabukas lamig na lamig ako doon sa kwarto. Paulit-ulit niya lang sinasabi na, "Nagagalit siya, galit na galit siya." Tapos bigla siyang umiyak. Kinilabutan ako kasi para siyang naging ibang tao. Iba yung tono ng hikbi niya at alam kong hindi siya umaarte dahil totoong nanginginig siya habang tumutulo ang luha niya. Huling sinabi niya yung mag-isa lang siya, nangungulila siya. Tsaka siya nahimatay. Noong nawalan siya ng malay, dinala namin siya sa sala. Saglit lang naman tapos nahimasmasan agad siya. Doon na niya ako kinausap at sinabi sa akin ang lahat. Una pa lang daw alam na niyang matanda ang nagmumulto sa bahay. Nakita niya raw yung matanda na nasa rocking chair. Galit na galit daw yung matanda kasi daw iniwan at kinalimutan na lang siya. Mag-isa na lang daw siya at sobrang lungkot niya. Hindi siya matahimik, ang kaluluwa niya. Dahil pakiramdam niya ay pinabayaan lang siya hanggang sa mamatay siya. Yung kalungkutan daw na sobra-sobra ay naging galit na lang habang tumatagal yung kaluluwa. Para akong nawalan ng lakas. Napaiyak na lang ako. Tama naman yung sinabi ng espiritista. Hindi malabong yun na naramdaman ng lola ko dahil sa basta na lang siyang iniwan sa home for the aged. Tapos ni hindi namin siya nadalaw hanggang sa namatay siya. Pakiramdam ko hipokrita ako dahil ni hindi ko man lang naisip na may pagkukulang talaga kami kaya ganun na nangyari. At kaya pwedeng lola ko lang talaga ang nagpaparamdam sa bahay. Iniisip ko pa lang yung nararamdaman ng lola ko na may sakit at naghihirap. Tas ni wala sa amin na nakausap o nakadalaw sa kanya. Ang laki-laki na ng galit ko sa sarili ko. At ilang taon pa bago ko yun na-realize. Kung hindi pa kami minulto sa bahay, hindi ko pa malalaman yung totoong nangyari sa kanya at hindi ko pa makikita yung mga kamalian namin nila mama. Awang-awa ako sa lola ko. Yung takot na nararamdaman ko simula nung una. Natakpan na lang ng awa sa kanya at galit sa sarili ko. Aalayan niya raw ng dasal si lola at pwede ko rin daw kausapin. Hindi ko naman daw kailangan ng espiritista para makausap ang lola ko. Kahit daw sa simpleng isip ko lang o pagkausap sa hangin ay ayos na. Hindi niya raw masisigurado kung aalis yung lola ko sa bahay dahil dati pa naman daw dapat at pwedeng sumama sa liwanag ang lola ko. Pero hindi niya raw ginagawa baka dahil sa sama ng loob o baka may gusto pa siyang gawin. Unfinished business kumbaga. Pakiramdam ko rin wala pa ring closure ang lola ko. Lalo na at yun ang dinanas niya mula nang magkasakit siya hanggang sa bawian na siya ng buhay. Hindi pa man kami nakakapagsindi ng kandila at nakakapagdasal. Narinig na lang namin na may biglang nagbabagsakan ulit sa dating kwarto ng lola ko. Kung kanina sa kwarto yung lamig, umabot na siya sa sala. Tinignan ako ng espiritista. Tsaka siya namutla. Bigla siyang nagsalita ng, "Anong kailangan mo?" Tapos natahimik siya saglit.
Habang nakatingin siya sa akin, ramdam kong nagtataasan lahat ng balahibo ko sa katawan. Partikular na sa leeg ko. Para bang may tao sa likod ng tenga ko na hindi ko nakikita. Pero nararamdaman ko, tingin ko, andun ang lola ko at nakikita siya ng espiritista. Pakiramdam ko parang sinasawsaw sa tubig na may yelo yung kamay ko dahil sa sobrang lamig. Pero hindi ako nagsasalita. Tinanong ako ng espiritista kung may anak ba ako. Tsaka lang ako tumango dahil kinabahan ako sa tanong niya. Nagdasal ng taimtim yung espiritista. Tsaka parang biglang kumalma yung paligid. Nawala na rin yung mga naglalaglagan at yung malamig na hangin. Pero pinagmadali na niya ako magsindi ng kandila at mag-aalay daw ulit siya ng dasal. Tsaka ako pwedeng kausapin ang lola ko. Matindi daw ang galit at hindi niya alam kung maaalo pa namin ang kaluluwa niya. Pero wala na rin naman na kaming ibang magagawa pa kung hindi subukan. Bumalik kami sa kwarto at nakita naming gumagalaw-galaw pa rin yung rocking chair ni Lola. Sa tapat ng rocking chair kami nagsindi ng kandila tsaka nagdasal. Ilang minuto din yung inabot at aaminin kong hanggang sa pagdadasal ay natatakot pa rin ako. Hindi basta may paliwanag yung pakiramdam. Pero nararamdaman ko yung pinaghalong galit at lungkot ng lola ko. Hindi ko alam kung dahil na rin sa stress pero naririnig ko yung mga impit niyang pag-iyak habang nagdadasal. Pero pinilit ko na lang na mag-focus sa pagdadasal. Pagtapos magdasal ay malakas ko siyang kinausap. Sinabi ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Pero hindi ko rin maitatangging malaki at naging pagkukulang ko bilang apo niya. At alam ko na pati si mama na anak niya ay may pagkukulang din talaga. Hindi na namin mababawi ang panahon. O kahit ang mga kaunting oras na sana man lang ay naiparamdam naming mahal namin siya bago siya pumanaw. Hindi ko na naituloy pa yung iba. Basta umiyak na lang ako ng umiyak at humingi ng tawad. Kahit papaano, gumaan ang pakiramdam ko. At yung hangin sa bahay kahit pa sa kwarto ni baby. Nagpasalamat na lang kami na malaki sa espiritista, tsaka niya kami binigyan din ng mga magagamit naming panangga sa masamang espiritu. Binigyan niya rin ng maliit na bracelet yung baby ko. Pagkatapos noon, pumunta agad ako sa krematorium kung nasaan ang lola ko. Kinausap ko ulit siya doon at nangako akong lagi ko na siyang dadalawin. At yun nga ang ginawa ko. Palagi ko siyang dinadalaw-dalaw, halos linggo-linggo. Umuwi din sila mama sa Pinas para lang dalawin si lola dahil ikinuwento ko sa kanila yung buong nangyari. Yung kwarto ni baby na pinarenovate ko, pinaayos ko ulit kasi ibinalik ko bilang kwarto ni lola na katulad sa dati. Inayos ko yung mga gamit niya doon at palagi kong isinasama sa linis na parabang andun lang siya sa bahay at kasama lang namin siya. Umiyak din ng sobra si mama dahil nga sa pareho naming na-realize yung mga pagkukulang namin. Pero tingin ko mas malaki yung naging galit niya sa sarili niya. Masyado daw siyang nag-focus sa akin at nakalimutan na niya na anak din siya ng lola ko. Wala na ulit nagparamdam na masama o nagpakita pa sa aming nakakatakot na multo. Mayroon na ulit kaming katulong at ngayon ay nakakapaglakad at salita na ang baby namin. Magaan sa pakiramdam na hindi nagalit ang lola ko. Pero minsan alam ko na nasa tabi ko lang siya, na nasa bahay lang siya. Hindi para magalit o magiganti, kundi dahil sa gusto niya lang kaming bantayan. At sa akin, wala na yun. Susubukan ko na lang na bumawi sa kanya kahit pa mukhang huli na ang lahat. Naalala ko pa nga ho nung kasal ko, may nakita yung photographer ko na anino sa tabi ko kahit na wala namang tao. Hindi naman ako natakot at sinabi ko na lang sa photographer na baka lola ko lang yun, na andyan lang siya para bumisita sa isa sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Magparamdam man siya minsan o magpakita sa panaginip ko. Maluwag na ang loob kong hindi nagalit at lungkot ang ipinaparamdam niya, kundi pagmamahal at pag-aalaga gaya ng dati. Totoo pong sobra talaga akong natakot sa dami ba naman ng pinagdaanan namin sa kwartong yun, pati na sa buong bahay dahil sa lola ko. May nadamay pa nga mga katulong na wala namang kinalaman. Pero siguro ang pinaka-takeaway ko po sa nangyari sa akin at yung dahilan kung bakit ko isinulat itong kwento ko sa inyo ay para magbigay ng paalala na mahalin natin at alagaan ng mga mahal natin sa buhay habang andyan pa sila at kailangan pa nila tayo. Dahil minsan, aabot sa puntong huli na ang lahat at pwede tayong magsisi ng malaki. Pwede tayong multuhin ng nakaraan o ng mga mahal sa buhay natin mismo. Maraming salamat po.
Alahas. Lahat ng nakikinig ngayon dito sa channel ng Sityo Bangungot, binabati ko po kayong lahat, lalong-lalo na po ang paborito kong narrator dito sa YouTube na si Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Owen. I'm 27 years old at isang small business owner. Mga 2 taon pa lang po ang nakakalipas noon na magsimulang mag-boom ang itinayo kong milk tea shop. Dito lang po sa isang lugar sa Angeles City. 25 years old lang kami noon ng live-in partner kong si Kate at nangungupahan sa isang maliit na apartment. Kaya naman po tuwang-tuwa talaga kaming dalawa nang dapuan kami ng swerte sa kabila ng kinakaharap po natin noong pandemic. Pareho rin po kasi kaming breadwinner ni Kate sa kanya-kanya naming pamilya. Pareho rin kaming laking hirap, kaya rin po siguro naging matalino kami sa pera. Nakatulong po talaga sa amin na halos magkatulad lang kami ng pinagdaanan sa buhay. But here's where all the mystery started, Sir Jupiter. First year death anniversary po noon ng lolo ko at umattend ako sa munting reunion namin ng mga relatives ko na ginanap po sa isang sementeryo dito pa rin sa Angeles City. Nung mga time na yun, hindi ko kasama si Kate dahil siya ang naiwan sa shop namin para mag-supervise since linggo noon at marami pong customers that day. Isa pa, hindi ko talaga siya isinama dahil noong araw ding yun ay pinaplano ko na pong bumili ng regalo para sa kanya dahil kinabukasan naman ay anniversary namin bilang magkarelasyon. Wow, Mang Paeng! Saan mo nakuha tong kwintas na to? Kaganda ah! Oo nga, Mang Paeng. Mukhang mamahalin. Talagang maganda ito. Aba, maganda rin kaya ang presyo. Pinatingin ko na ito sa kakilala kong alahero kanina. Ang sabi, 24 karat gold daw itong kwintas na ito. Purong ginto. Napulot ko lang ito kahapon dyan sa daan eh. E di, ibenta mo na agad sa pawn shop, Mang Paeng. Tiba-tiba ka dyan. Malibre ka ha. Yun ang narinig kong mga usapan ng 3 sepulturerong nagpapahinga sa ilalim ng malaking puno. Hindi kalayuan doon sa itinayo naming tent kung saan kami nagre-reunion ng mga oras na yon, Sir Jupiter. Siyempre na-curious po agad ako. Dahil doon sa pinag-uusapan nilang alahas, nilingon ko yun at nakita kong kamukha pala yun ng kwintas na matagal nang chinecheck ni Kate online. Naaaminin ko po, sobrang namamahalan ako dahil umaabot ng 100,000 ang presyo nun. Meron pa kasi yung mga kasamang diamonds na maliliit. Takko, hindi ko ibebenta ito sa pawn shop. Abay mamaya niyan may maghanap nito tapos ituro pa ako. Saka kailangan ko agad ng pera ngayon. Alam niyo namang uwing-uwi na ako sa probinsya, di ba? May buyer na ako nito. Bibilhin daw sa akin ng 10,000 eh. Inihintay lang yung loan niya. Kaya nang marinig ko ang huling sinabing yon ng mamang sepulturero, kahit na medyo nakakahiya ay sumingit na ako sa usapan nila. Manong, pasensya na ho. Kanina ko po kasi nadidinig yung pag-uusap niyo eh. Pwede ko bang makita yung sinasabi niyang kwintas? Naku, sige ho. Wala akong problema, sir. Eto ho. Iniabot naman po kaagad sa akin ni Manong yung kwintas at talagang nagningning ang mata ko nang makita kong talagang kamukha nga ng kwintas na yon yung kwintas na gusto ni Kate. Sakto pa,
Kasi nandoon din yung pinsan kong isa rin pong alahero at siya ang nag-confirm sa akin na tunay nga ang kwintas na yon. Goods yan, insan. Bilhin mo na. Sinasabi ko sa iyo, baka bigla kang pakasalan agad-agad ni Kate kapag yan ang iniregalo mo sa kanya. Binulungan pa ako ng pinsan ko noon, kaya lalo akong na-excite. Sa totoo lang po kasi simula nang maging mag-on kami ng girlfriend ko, kahit kailan ho, ay hindi ko pa yata siya nabigyan ng kahit anong mamahaling bagay. 3,000 na yata ang pinakamahal na regalong na ibigay ko sa kanya na hanggang ngayon, iniingatan niya pa rin kahit na halos magwawalong taon na kaming magkasintahan ng mga panahong iyon. Ako, Manong, pwede bang ako na lang ho ang bumili nito? Anniversary ho kasi namin ng girlfriend ko bukas eh. Ireregalo ko lang ho sana sa kanya. Huwag ho kayo mag-alala, Manong. Tatapatan ko ho yung 10,000 prenesyo sa inyo ng buyer nyo. Sarado na ho natin ang 20,000. Cash. Ano ho sa palagay nyo? Bigla pong nagningning ang mga mata ng sipulturerong kausap ko nang sabihin ko yun. Abot tenga pa nga ho ang ngiti niya eh, kaya hindi na tumagal pa ang usapan namin at agad-agad ay pumayag siya sa alok ko. Abay, kung ganun ho sir, inyo na ho ito. Tamang-tama pagkabayad na pagkabayad niyo sa akin, kukuha na ako ng ticket pa uwi sa amin. May bonus pang pasalubong sa mga anak at apo ko ron. Matapos kong bayaran kay Mang Paeng yung kwintas, Sir Jupiter, nang paalam na rin ako sa mga kamag-anak ko na uuwi na ako. Sobrang saya ko kasi noon dahil for the first time, mabibilhan ko rin sa wakas ang girlfriend ko ng isang regalong deserving siya. Kahit pa sabihing second hand lang yun, sa pagkakakilala ko kay Kate, sigurado ako noong magiging masayang-masaya nga siya. Hindi naman ho ako nagkamali, Sir Jupiter. Kinabukasan ho, kasabay ng isang surprise date na inihanda ko para kay Kate, ibinigay ko na rin sa kanya yung regalo ko at halos mamaga po ang mata niya sa kakaiyak dahil sa sobrang tuwa. Grabe, love. Dati-rati nakikita lang natin to kapag nag-window shopping tayo, pero ngayon, nagawa mo na akong bilhan nito. Sobrang thank you talaga, love. Parang hinihele ang puso ko noon habang nakikita kong nakangiti si Kate. Tapos may bonus mang pakis at yakap. Yun nga lang po, Sir Jupiter. Hindi ko akalaing hindi pa lamang tatagal ang saya namin. Dahil a week po after mapasa amin yung kwintas na yun, nagsimula na ho akong makaramdam at makakita ng mga kakaibang bagay. Lab, alis na muna ako ha. Ako na muna ang tatao doon sa shop ngayon. Kung gusto mo, sumunod ka na lang mamaya pagising mo ha. Hindi kasi pwedeng walang nagsusupervise doon sa shop eh. Bye na muna. Narinig kong bumukas ang pintuan ng kwarto namin ni Kate matapos niya akong bigyan ng goodbye kiss ng umagang yon. Kahit antok na antok ako ay iminulat ko naman ang isang mata ko at nakita kong palabas na nga siya ng kwarto namin. Pero nagulat ako noon, Sir Jupiter. Dahil nakita kong hindi lang nag-iisa si Kate. Meron ho siyang kasunod na isang lalaki na nakahawak pa sa kamay niya habang palabas siya ng pintuan.
Dahil doon bigla akong napabalikwas ng bangon. Talagang dire-diretso akong tumayo ng kama kaya pati si Kate nagulat din sa ikinilos ko. Oh, love! Anong nangyari sa'yo? Takang-taka pa siyang nagtanong sa akin. Sino yung lalaking kasunod mo kanina? May nakita ako eh. Naka-white pa nga eh. Lumingali nga ako noon sa paligid at pinalawak ko pa yung pagkakabukas ng pintuan namin para tingnan kung nandun ba yung lalaki sa labas. Lalaki? Anong lalaki? Tayong dalawa lang naman ang nandito sa apartment, laba. Napakamot ako sa ulo ko. Nung mahimasmasan ako, naisip kong baka namalikmata lang ako. Kasi nga po inaantok pa ako noon. Nagsorry na lang ako kay Kate. Mabilis lang naman niyang binalampas. Pero di ko alam na yun pala ay simula pa lang ng lahat. Kinabukasan po pagkatapos ng first incident na yun, umuwi ako sa bahay galing po dun sa shop namin. Tapos naabutan kong naliligo si Kate sa banyo namin sa kwarto. Naririnig ko kasi yung lagaslas ng tubig na nanggagaling sa shower. Bukod pa sa nakikita ko yung shadow niya mula doon sa frosted glass door ng CR. Lab, dito na ako. Sumigaw pa ako noon para ipaalam kay Kate na nakauwi na ako. Pero hindi niya yata ako narinig dahil hindi naman siya sumagot. Kaya lumapit ako doon sa may CR. Pero nung pipihitin ko na sana yung pinto, may naaninag na naman akong isa pang anino na katabi ng anino ni Kate. Lalaki. Matangkad at malaki ang bulto ng katawan. Nakatayo sa likuran ng girlfriend ko. Bigla hong kumalabog ng napakalakas ang dibdib ko. Siyempre ang unang naisip ko ay baka pinagtataksilan ako ng girlfriend ko, kaya agad-agad ho ay binuksan ko yung pintuan ng banyo. Ay, Owen, ano ka ba? Bakit ka ba nanggugulat dyan? Napasigaw ho si Kate. Napasimangot siya sa gulat. Teka, nasaan yung kasama mong lalaki kanina? Bakit biglang nawala? Sa sinabi ko hong yun, bigla na lang bumakas ang galit sa mukha ng girlfriend ko. Pagkatapos ay ibinato niya sa akin yung hawak-hawak niyang bar soap. Gago! Anong lalaki pinagsasabi mo? Kahapon ka pa ha, napipikon na ako sa'yo. Pero love, may nakita talaga ako. Sigurado ka bang ikaw lang mag-isa rito kanina? Pero imbis na sumagot ay ibinato naman sa akin ni Kate yung bote ng shampoo na nasa harapan niya. Tapos hinila niya ako papasok ng CR at ipinahalughog sa akin yun. Napakamot na lang ulit ako sa ulo ko. Kasi wala rin naman pong pwedeng labasan ang tao sa CR namin dahil wala naman yung bintana. Nagkatampuhan patuloy kami ng gabing yon dahil sabi ni Kate, wala raw akong tiwala sa kanya kaya ko siya pinaghihinalaang may ibang lalaki. Siyempre nagsorry na naman ako kahit na maging ako ay nagtataka na ho noon sa mga nakikita ko.
Nasundan pa ng ilang beses ang mga ganong senaryo sa pagitan naming magpartner sa loob ng 2 linggo, kaya mahirap nang sabihing guni-guni ko lang ang lahat ng yun. Ano bang nangyayari sa'yo, love? Kung ano-ano nang nakikita mo, hindi naman ganyan dati Isang gabi po ay napatanong na lang tuloy sa akin si Kate ng ganon. Ewan ko ba, love? Feeling ko haunted tong inupahan nating apartment. I think it's time na lumipat na nga tayo. Nagkasundo kami ni Kate na ganun na nga lang ang gagawin namin, since matagal na rin naman naming pinaplanong lumipat talaga sa isang apartment na mas malapit ho sa shop namin. May ipinagagawa naman na talaga akong bahay noon, pero hindi pa ho tapos, kaya hindi pa kami makalipat. So yun na nga. Nakalipat na kami at akala ko dahil po doon ay matitigil na yung kababalaghang nararanasan namin, lalong-lalo na ako sa dati naming bahay. Pero nagkamali pala ako dahil lalo pang tumindi ang mga nararanasan ko, pati si Kate ay nagkaroon na rin ng sarili niyang creepy experiences. Nandito na ako. Isang gabi ho ay sinalubong ako ni Kate pagpasok ko pa lang ng bahay namin. Siyempre nagtaka naman ako. Oh, ba't ganyan ang itsura mo lang? Para kang naengkanto dyan Lam, nakita mo ba yung matandang nakatayo sa harap ng apartment natin? Kanina pa siya nandyan Sino ba yun? Kilala mo ba yun? Sa sinabi niyang yun, sumilip agad ako sa bintana. Nagulat ho ako nang makita ko si Mang Paeng, yung sepulturerong nagbenta sa akin ng kwintas na nakatayo sa tapat ng bahay namin. Teka, si Mang Paeng yun Ano yung ginagawa niya rito? Dali-dali ho tuloy akong lumabas ulit noon, pero paglabas ko ay hindi ko naman na nakita pa ulit si Mang Paeng. Sobrang nagtaka ako noon, pero kinabukasan, nabigyang sagot ang lahat ng katanungan ko nang i-text ako ni James, yung pinsan kong alahero na nag-check kung tunay ba yung kwintas na ibinenta sa akin ni Mang Paeng. Ang sabi niya magkita raw kami at may mahalaga siyang sasabihin sa akin. Siyempre hindi rin naman birong halaga ang ipinambili ko doon. Kahit pa sabihing maliit lang yon ng di hamak kaysa sa tunay sang kapwa madaling araw. Nalaman kong patay na si Mang Paeng. Pero hindi dahil sa mga injuries na natamo niya sa aksidente, kundi dahil sa sudden unexplained nocturnal death syndrome. O kung sa simpleng term natin, bangungot. Yun ang sabi ng nurse na napagtanungan ko. Doon ho, Sir Jupiter. Dali-dali na akong nagpaalam kay James na uuwi na ako. Bigla ho akong nagsisi na iniwanan ko si Kate na mag-isa sa bahay. Talaga kong kinabahan ako. Nang makarating na ako sa apartment namin, naabutan ko siyang nagluluto sa kusina. Bagong shower siya at mukhang good mood naman, kaya nakahinga ako ng maluwag. Oh, Lab, gising ka na pala. Kala ko mamaya pa ang bangon mo Buti naman at naligo ka na, Lab. Pinaghanda talaga kita ng pampaligo doon sa CR dahil naamoy kita nung nagising ako. Amoy bulok ka Saan ka ba nagsuot kagabi?
Hindi ka man lang nanglinis ng katawan bago ka humiga sa kama? Nagtaka ho ako sa sinabi ni Kate nang mapatingin na siya sa akin. Hindi ko gets kung anong sinasabi niya. Huh? Kanina pa ako gising, love. Di ba nga nag-chat ako sa'yo na umalis lang ako saglit dahil nagkita kami ni James? Pero matapos kong sabihin yon, si Kate naman ang biglang nagtaka. Oo, wala akong nabasa. Hindi pa ako nag-check ng cellphone ko mula nung bumangon ako. Pero nung nagising ako, love, nakita kong nakahiga ka pa sa kama. Nakatalikod ka nga lang sa akin, tapos naamoy kong mabaho ka. Doon ho, Sir Jupiter, talagang nakumpirma nga naming minumulto kami. Doon ko na sinabi kay Kate ang lahat ng nalaman ko tungkol dun sa kwintas na nabili at iniregalo ko sa kanya. Siyempre natakot din ang girlfriend ko pero hindi naman siya nagalit sa akin. Ang ginawa ho namin noon, inalam namin kung sino ba yung mga relatives na may-ari ng kwintas at balak na lang ho sana naming isauli sa kanila yung item. Pero nalaman ho namin na sa Australia pala nakabase ang buo nilang pamilya. At nung sinubukan ko naman silang kontakin, wala naman akong natanggap na response sa kanila, kundi seen lang. After that, Sir Jupiter, pinabless na lang namin ni Kate yung kwintas pagkatapos ho itinabi namin at hindi na niya ginamit pa. Pero hindi pa rin po yun nakatulong dahil until now, kahit habang pinakikinggan niyo po ang kwentong ito, hindi pa rin po natigil ang pagpaparamdam sa amin ng may-ari ng kwintas na to. Alam ko marami ang magsasabi na itapon o dispatcha na namin tong kwintas, pero sa totoo lang po ay nanghihinayang talaga kaming gawin yon, Sir Jupiter. Dahil tulad nga po ng sinabi ko nung una, ay yun ang pinakaunang mamahaling regalong naibigay ko sa girlfriend ko. Bukod ho sa mga pagpaparamdam at pagpapakita ng multo sa amin ni Kate, so far, Sir Jupiter, wala pa naman mas malala pa doon na nangyayari sa buhay namin. Sa totoo lang po ay patuloy lang pong nagbo-boom ang business namin at ngayon ay nakapagbukas na rin po ako ng iba pang negosyo. Bukod doon, natapos na rin po ang bahay na ipinagagawa namin ni Kate at nito lang pong nakaraang June ay nakalipat na kami doon. Kasal naman po namin ni Kate ang pinaghahandaan namin ngayon, pero aaminin kong medyo kinakabahan po ako kapag naiisip ko yung multo na hanggang ngayon ay nakadikit pa rin sa aming mag-partner. Lalo na po't nalaman naming nagdadalang tao na ngayon ang girlfriend ko. Hindi ko po alam kung ano ba ang purpose at ibinahagi ko dito sa inyo ang karanasan naming ito. Hindi ako sigurado kung para lang ba manghingi ng advice at alamin ang opinyon ng ibang tao tungkol sa nangyayari sa amin ngayon o kung gusto ko lang talagang ikwento ito sa iba para naman may ibang makaalam din ng pinagdadaanan namin bukod sa amin ng partner ko. Pero sa lahat po ng nakinig ngayon dito, maraming salamat po sa inyo. Sana po kahit papaano ay nag-enjoy kayong pakinggan ito. So, hanggang dito na lang po muna. Ako po ulit si Owen. Magandang araw po sa inyong lahat. At eto na po siyempre ang inyong paboritong shoutout portion.
Shoutout kay Jane Miller, Juby Sige, Sophie Franz, Leslie Cabalfin, Jennifer Bulalang. Shoutout din kay Ronel Lumahan, Roda Lopez, Arcel Daugdaug, Christian Barbon, at kay Kai. Basahin naman natin ngayon ang ilang magagandang comment mula kina Janelle Miller at Arcel Daugdaug. Sabi ni Janelle, the #1 channel ang masasabi ko sa Sitio Bangungot. Katulad din ng inyong sister channels na Kwentong Takip Silim at Takip Silim True Mystery Stories. Hindi lang kasi horror ang nilalaman ng mga kwento. Meron ding nakaka-touch, nakapagbibigay ng inspirasyon, entertainment at moral lesson sa mga nakikinig. Kudos sa mga talent and production team at sa mga narrators. We love you. Thank you po. Sabi naman ni Arcel Daugdaug, magandang gabi Sitio Bangungot. Patulog na sana pero huling hirit bago matulog ay makikinig muna sa inyo para ma-relax ng konti at makatulog na. Nakaka-relax po talaga ang boses niyo, Sir Jupiter, at lahat ng narrator dito. Salamat po. Salamat po sa mga stories niyo araw-araw. Good night po. At shout out naman daw sa asawa niya na si Lovers Castilla ng Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa mga hindi po nabanggit sa susunod na lang po ha, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.